What is up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So this is the part 1 ng ating build with me. Okay? So pwede to sa mga beginner na Shura, sa mga kakalipat pa lang sa Shura. So explain ko sa inyo lahat guys kung paano tayo nag-start. So start tayo sa ating equipments. Yan. So inubad ko muna. Start tayo sa weapon. So, ang build na to is for PvE build. So, mostly dungeon runs, yan, Aura, TTL. So, yun muna ipapakita ko sa inyo. Okay, punta tayo sa weapon. Ang best weapon for me is itong giant gloves. Kasi, yung mga multiplier nito is mostly sa large monster. Ayan. Alam naman natin na yung mga dungeons is halos mga large, di ba? So, wala nang ibang makakatalo dito kapag sa PvE. Talagang ito yung endgame weapon kapag PvE. So, syempre, kapag PvP, ibang topic na yun. So, focus lang muna tayo dito. Weapon natin is giant gloves. Okay, so focus lang tayo. Equipments lang tayo. Malinis na equipments. Yung cards, yung enchant, pag-uusapan natin yun sa ibang video. Kasi, ang gusto ko is kung sino man yung magkikreate ng bagong Shura, at least may guideline from scratch, diba? So, yun. Giant gloves, number 1 weapon for PvE. Kapag wala ka nito, since nag-start ka pa lang, syempre, giant gloves star na yan, pwede ka magtyaga muna dito. Kahit yung 1 slot lang. Not this one. Yan. Upgraded version lang yung gamit ko nitong giant gloves. Okay. So, pwede nga ito muna. Doon din naman papunta yan. Next na equipment natin is yung headgear. So, sa headgear, meron tayong bashful moment na plus 6. Bakit plus 6? Para ma-activate natin yung effect niya na damage to MVP and mini monster na plus 5%. So, in total, meron siyang 15%. Yan. So far, para sa akin, ito yung best na headgear for PvE. Sa mga physical type. Sa mga physical skill type, lalo na sa ating Shura. So, alternative, so check tayo dito. Yung mga free lang, para makasabay lahat, diba? Pwedeng Rudolph's Horn. Pwede rin, itong Majestic Goat. Itong White Knight Helm. Hanap pa tayo ng mga pwedeng alternative, guys. Mga mabibili nyo lang sa exchange yan. Ito lumabas to noon sa front nung first week yata ng Romsey. So tingin ko meron kayo dito. So kung wala, hanap lang muna kayo ng may, let's say, plus attack percentage or ignore defense. Yung mga ganong effect lang. I think this one. Ayan, ito pwede rin to. Skill damage sa 3%. Pwede din to. So pero yun the best. Okay, is itong bashful moment. Sa ngayon yung kasunod nito is White Knight Helm for me. Okay, the rest, kapain nyo muna dun sa binanggit ko ng mga headwear kanina. Pwedeng dun kayo mag-base. Then, ang next natin is yung ating face. Okay, Mr. Scream. So far, ito din yung pinakamaganda sa ngayon. So, para sa akin, wala ako nakakatalo sa effect nito. Kasi, ayan, physical attack na 5%, then for every refine plus 1, may physical attack pa na 1%. So, plus 6, then plus 5, that's total of 11% na physical attack. Then, yung enchant, saka na yan. Explain ko yun sa inyo sa bukod na video. And yung plus 6, kaya siya plus 6, kasi nga, para ma-activate lang enchant. Ayan. So, next, wait, let's check lang kung may pwede bang alternative sa face. I think wala ako dito. Kasi ito lang yung mga ko eh. Pero madali na lang naman kasi maka-snap nitong Mr. Scream. Kahit yung mga normal na lang. Mga normal na refine or magkano ba siya? Mr. Scream.
cream. So, ang clean niya is 7M. Tingin ko kaya naman yan. Tapos i-plus 4 mo na lang pansamantala. Wait, mga 3 days na farm yan. Goods na yan. Then next natin is ang ating mount. Okay. So, mount natin is itong Shadow Dragon Cub na may effect na physical attack na 4% and physical damage na 4%. So guys, take note, magkaiba to ah. Pakaisipin nyo, okay, 4%, yun na yun. So magkaiba siya. Then, alternative, kung wala kayo nyan, pwede nyo munang gamitin yung inyong bone and mount. Wait, nasa face pala ako, sorry. Yan. Ito, pwedeng ito muna. Pen plus 3%. Okay itong alternative. After ng... actually, dito ako galing bago ako nalipat nung recent na mount ko ngayon. Okay. So, ito. Magkano ba ito? Kayang-kaya nyo yan, guys. Ayan. 127k lang siya. So, kayang-kaya ng lahat. Bilhin. Okay. The next, ang ating back. Okay, ating back is itong Nebelian Star na plus 4. Yung effect niya, kita nyo naman, goods, diba? Pen plus 5%. Okay, then when attacking, there's a 15% chance of getting the star effect. Ayan, may self-attack na plus 200. Okay. Kaso bababa yung dep and MDep mo ng 100 for 10 seconds. Pero syempre, since sure nga tayo, more on DPS tayo. So, goods tong plus 200 na self-attack. Okay? Then, mataas din yung 15% na chance. So, alternative, syempre dapat laging meron. So, para sa akin, kung wala ka nito, okay, go for Devil Wing muna. Okay? Pero sa back kasi ang daming pwedeng pamilian eh. Let's check din dito sa ating headwear, baka meron tayong natatago dito. So, actually itong Wings of Red Scales, pwede rin siya. Okay, di siya alternative. Pansamantala lang naman eh. So, kung galing ka magic, tas nagsyura ka, wala kang back, so pwede mong gamitin ito pansamantala. Or kung newbie-syura ka, kung bago ka sa game, mag-quest ka lang dito sa Abyssal Lake yan. Makakuha mo na yan. Yung bagong patch, dun ko siya nakuha. Then, check pa tayo ng iba pa na pwede natin gamitin. Pwede rin ito. Okay. May all attributes pa na plus 2. Halos yung mga back gears naman is halos ganito yung effect. So mamili ka na lang ng pansamantala. Okay. Then punta naman tayo sa tail. Yan. Sun of Ocean. Ito yung gamit ko ngayon, pero hindi siya yung best na tail. May bagong tail na mas okay dito. Yung, ayun, galing din siya sa bagong map na Abyssal Lake. Kaya, eto lang yung kinikip ko ngayon kasi okay yung enchant niya. Okay, pero, ayun, gamit ko ngayon, Sun of Ocean. Bali siya yung alternative. Ito yung main na tail na dapat suot nyo ngayon. O, dapat suot ko ngayon. So, ito yung effect niya. Movement speed plus 3%, pen plus 3%. So, mataas yung pen kasi pag na plus 6 mo siya, which is easy lang naman. Okay. So, meron kang 6% in total. Then, 6% na movement speed. So, very good to. So, ang next natin is meron tayong Corsebone Gauntlet na offhand. Ito yung upgraded version ng Evil Bracer. Alam ko naman guys, iba alam na to, pero sabi ko nga, gusto ko newbie friendly tong gagawin nating step by step na build guide. Okay, so galing siya dito. Pag in-upgrade mo siya ng max tier, di ba kita mo yan, may tier 8. Ang next niyan is magiging ganito na siya, magiging synth. Ayan, ito na yun. Okay, so ayun, offhand pwedeng Corsebone Gauntlet, or kung hindi mo pa kaya i-upgrade nitong synth version, pwedeng Evil Bracer muna. So kung hindi pa rin talaga kaya mag-Evil Bracer, pwede ka mag-Rosa. Okay? Pwede ka mag-Rosa Bracelet.
And then kung hindi pa talaga afford mag-rosa, talagang nag-i-start ka pa lang. So, ang gawin mo, mag-rip gears ka muna. Okay? Ituturo ko sa'yo kung saan dito. Wait. Ang gamit ko kasi, bago ko nagpalit, is nag-focus muna ako sa ignore defense. Kinuha ko muna yung 100% na ignore depth para at least okay yung damage natin sa mga low MVPs. Kasi sa Brave runs, ayun, Warrior runs, ang required lang naman is 100% pataas. Okay? So, kaya ako nagpapalit ng mga medyo matataas na gears na with high enchants, with high ignore defense. Kasi, kailangan ko ma-achieve yung 140% pataas para sa mga legend runs. So, kung nag-start ka pa lang, pwedeng ito muna. Then, after nito, diretso ka na sa Evil Bracer na plus 10. Ipon ka na lang. Huwag kang papalo, guys. Kasi, masisira buhay mo dun. So, yun. Ignore depth. Pwede ito kunin mo. Then, plus 12 mo lang siya. Madali lang naman mag-ups nito. Okay? Then, next, ang ating armor. The armor natin ngayon is Saintscape. And, kaya ito yung gamit ko. Kasi mas okay siya sa build na Hellgate tsaka FO. Actually, yung gamit na armor ko ngayon is siya yung alternative. Okay, pansamantagal. Pero, ang endgame talaga is itong stanch armor. Not this one. Stanch clothes. Ayan. Na plus 15. Okay. So, 317M yung plus 15. So, di ko pa afford yan, guys. Nag-iipon ako ngayon para sa Edga card. So, sa kanya yan, okay pa naman yung gamit ko ngayon. Maganda din yung enchant niya. Pero pansamantala, yun nga, Saintscape or kahit di yung star version, kahit ito lang muna, oh. Saints. Kahit ito lang muna, guys. Kahit plus 6 lang nito. Kahit ma-ignore defense na enchant, goods naman na yun. Kahit moral to na enchant. Kahit plus 6 lang. Okay, goods na to. Let's check. Actually, huwag tayo mag-check dun sa not slotted. Check tayo dun sa, ayan, at least, okay, then let's check yung plus 6. Ayan, 24M. Meron ka ng decent na armor. Pansamantala. Mas maganda yung damage output nito kasi sa staunch clothes kung hindi naman siya plus 15. Okay? So, yun nga. Endgame, staunch clothes, pansamantagal, Saintscape, pero may isa pang pansamantagal, ang Rip Gear. Ang kinuha ko dito that time is itong physical damage increase. Yan. Plus 12 mo lang. Goods na yan habang nag-iipon ka. Adventure Master Armor, then go ka sa Saintscape. Then pag may pambili ka ng plus 15, then go for staunch clothes. Ganun lang kasimple yun. Step by step. Next, ang ating garments. Endgame garments to. Asian Cape, Star. Main source ng ating Ignore Def sa equipments. Okay, kita naman dito. Ignore Def plus 15% na agad, di ba? Ito yung synth version ng Asian Cape. So, yung effect niya, ayun, increases damage skill by 1%. Kada ups mo. So, from plus 8, so bilang ka 8, 9, 10, 11, 12. So, may additional akong 5% na skill damage. Max niya is 8%, which is kapag na plus 15 mo siya. Okay? Alternative. Wala ibang alternative dyan, kundi itong Rift Gear. Ulit. So, kunin mo din yung, ayan, kunin mo din tong Ignore Defense. Kung hindi plus 12 yung Asian Cape mo, I suggest na ito na lang muna gamitin mo. Kasi, kahit pa paano, decent pa rin naman yung bigay nito. STR plus 6, tsaka yung Ignore Defense niya, the same lang. Okay. Then, may max HP din to na 1,800. Magbe-benefit din to sa Saintscape. Okay. Shoes. Yan. Kita nyo naman, guys. Shoes. Pansamantagal, literal. 6 months na yung game, naka-rip master boots pa rin ako. Bali, ang ipapalit ko sa kanya is Grandma.
Yan. Gusto ko bumili ng clean nito. Or kung may makuha ko enchant na maganda na plus 12. Gusto ko kasi yung effect niya sa plus 12. And melee physical damage plus 3%. Tapos may ignore defense sa 4%. Para sa akin ngayon, kada 1% na ignore defense counts kasi. Ang hirap i-achieve ng 170% para sa legend runs ng Pawn of at saka Lost Isle. Okay, so ipon ako pambili nito plus 12. Magkano ang plus 12? 98M. Actually, kaya ko nang bumili ngayon pero priority ko kasi yung Edgar Star. Bakit? Kukunin ko yun. Wala, gusto ko lang i-heal yung EL days ko. Gusto ko makakuha ng mga MVP cards na sobrang rare. Okay. So, yun. Pansamantagal, stick ka muna dito. So, accessory, ang gamit ko ngayon is Powerful Ring Star. Upgraded version siya ng Powerful Ring. Pero ano muna siya? Strength Ring, Powerful Ring to Star version. Ito gamit ko ngayon, pampataas siya ng attack. So, pansamantala lang to guys. Papalitan ko rin syempre yung isa dito sa dalawang to ng Staunch Ring. Kasi syempre, sa future mag-Asura build din ako. Pero ngayon kasi, para sa akin, very useful yung FO tsaka Hellgate build, lalo sa PBE. So, yun muna yung focus ko. Hindi ko sila kayang pagsabayin as F2P na player. So, yun. Purple Ring, kung kailangan mo ng pansamantala, yung partner niya pansamantala. Itong Adventure Master Bracelet. Ito lang yan. Kunin mo yung attack. Itong attack percentage. Ang next na accessory ko is itong Fire Ninja Shinobi Belt. Fire. Siyempre dito ako sa one slot, then ang presyo ng plus 12 ngayon ay 145M. Okay, habol ko dito damage against Formless Monster tsaka Angel's Monster, TTL yan, very useful to. Then melee physical attack, tapos melee physical damage kapag plus 12. Pero wala pa tayo ngayon pambili niyan guys. So yun, gamit muna ako ng Rift Gear. Okay, so yan, pwedeng partner muna ng dalawang Adventure Master set. Then kapag nakaluwag-luwag, pili kayo ng isa, either Powerful Ring or yung Fire Ninja Shinobi Belt, or pwede rin Staunch Ring na may magandang enchant. Okay, pero kung wala, tiis muna, dahan-dahanin nyo lang. So ito, let's say naka-rip gear kayo lahat. Okay, ito muna. Syempre ipapokus nyo dito is yung weapon nyo eh. Itong headgear, given naman na to, nagagawa ng paraan to. Kasi madami din sa tabi-tabi ay yung gawa ng paraan to. Pero yung weapon, dapat ito dito kayo mag-invest. At least plus 10 na Giant Club Star na may magandang enchant, panimulang enchant. Like SB2, Moral 3, mga ganun. PDI. Okay. Then kapag nandito na kayo sa left side, let's say rip gears to lahat. Okay, una yung palitan. Para sa akin ito yung ginawa ko. Una kong pinalitan is yung aking offhand. Okay. The next kong pinalitan is yung aking armor. Okay. The next ko pinalitan yung aking accessory. Kasi may plus 12 voucher na binigay. So dito ko ginamit. So ayun muna pinalitan ko. Pero para sa akin, either accessory or garments. So next kong pinalitan syempre yung garments. And itong dalawa hindi ko pa napapalitan. So next kong papalitan dito, shoes. Kasi habol ko yung ignore defense ng Grandma shoes na plus 12. Then last, ito papalitan ko. Para di pa ngayon, focus muna ako sa Edgar card. Okay? So itong build na to, ito siya kapag naka-buffs ako. Self-buffs lang to walang food, walang kahit na ano, walang steroids and all, self-buffs. So ito yung stats natin. Hindi pa maayos yung stats allocation ko kasi hindi ko pa na-unlock yung dex dito sa Ranger. Siguro pag na-unlock ko na to, babalikan ko yan, ayusin ko to, then update ko na lang kayo. Okay, so balik tayo. Self buffs, ito yung stats natin.
Attack natin is 16k without food. Okay, hit 364, pen 32.8%, skill damage 18.8. Ito lang naman mga titignan dyan usually. Physical damage increase 33%, ignore defense 133%. Yun. Okay. The rest, puro multiplier na yan. Tsaka kinuha ko sa guild blessing. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. Thank you sa pag-stand. Ayun, kita-kits soon. Next topic tayo sa susunod. So, comment down below kung anong gusto nyong isunod natin. Okay, pwedeng cards, pwedeng enchant, best enchants, pwedeng runes. Dito abutin tayo siyam-siyam dito kasi ituturo ko to ng as in talagang one by one. So, yun lang guys. Thank you and bye.